Magkakaayos kaya sila sa episode na to? Gabriel, saan ka na naman nagpunta? Nanay, hugas na po ng paa. Gusto mo ba akong sunugin, ha? Nanay, okay lang po ba kayo? Mamamatay na ako. Sayang lang ang gamot. Mas mabuti pa nga, maaga kang mamatay. Para sa insurance claim natin, mas malaki, mas maganda. Andrea, 3 taon na ako sa bahay nyo. Nagsisilbi sa'yo, naghahanda ng tsaa at tubig. Hindi lang kayo nagpapasalamat. Hinahangad nyo pa ang kamatayan ko. Dumating na si Daniel. Hayop ka. Buhay ka pa pala. Sobrang-sobra na kayong mag-ina. Ang isa, puro bugbog at mura sa akin. Ang isa naman, lantaran, nakikipaglandian sa ibang lalaki. Anong karapatan mo para husgahan kami? Baby, bakit lalo kang gumaganda? Nakakainis, tara na. Kayo, Anong basura yung suot mo? Sinusundot ako. pero ito ay sayo. Sa susunod na makita ko pa yan, sisirain ko ang kamay mo, maniwala ka. Tara na, may importante pa tayong gagawin. Paano hindi makikilala ni Andrea ang sagisag ng bilangguan ng dugo? Narito ang relikya ng bilangguan ng dugo. Pagbati po, hari ng bilangguan ng dugo. Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Kumusta na ang investigasyon? 3 taon na ang nakalipas. Nasaan siya? Patuloy niyo siyang habulin. Opo. Tatlong taon na ang nakalipas, may nagbunyag ng aking itineraryo. Isang grupo ng mga mamamatay tao, para agawin ang relikya ng bilangguan ng dugo. Gusto akong patayin. Imbestigahan mo kung ang utak sa likod nito ay mula sa loob o sa labas. Opo. Panginoon, hari po kayo ng bilangguan ng dugo. Bakit ninyo sinasaktan ang inyong sarili? Sa pagiging manugang sa bahay ng pamilya So. Ang pamilya So ay binubugbog at sinisigawan kayo. Lubos na hinahamak. Bakit pa kayo nagtitiis ng ganito? Tinulungan ako ni Andrea na mahanap ang relikya ng bilangguan ng dugo. At iniligtas din niya ang buhay ko. May utang na loob ako sa kanya. Pero, Sarili kong bagay yon. Hindi mo na kailangang magsalita pa. opo. Kuya Gabriel, magpapakamatay ka ba? Kuya, teka, Kuya Gabriel. Ang gabi na, anong ginagawa mo rito? Kuya Gabriel, ang tindi ng sakit mo. Bakit hindi ka muna bumalik sa kwarto para magpahinga? Wala si ate ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Kuya Gabriel, uminom ka ng tubig. Parehong anak ng pamilya Su. Ang isa ay napakawalang hiya. At ang isa naman ay napakabait. Ano man ang mangyari, miyembro ka pa rin ng pamilya Su. Hindi magiging malupit sa iyo. Sina ate Andrea at mama. Hindi pa ba sila sapat na malupit? Hindi pa ba sila sapat na malupit sa iyo? Sa bahay na ito, si Kuya Gabriel lang ang mabait sa akin. Kuya Gabriel, kung hindi ka gagamutin ni ate Andrea, ako ang gagawa. Sino? Dali, dalhin ninyo siya. Dahil mamamatay ka rin naman balang araw, mas mabuti pang ako ang magtapos sa paghihirap mo ng mas maaga. Kapag namatay ka, ang pera sa insurance na ito ay mapupunta sa akin. Ikulong muna siya ng ilang araw. Hindi ako naniniwala na hindi siya mamamatay. Kuya! Kuya! Sophia, anong ginagawa mo rito? Gusto kang patayin ni ate para makuha ang insurance money mo. Ang babaeng laso na yon. Para lang sa kaunting bayad pinsala. Magagawa niyang patayin ang sarili niyang asawa. Umalis ka na agad, kung hindi, huli na ang lahat. Andrea Lim. Okay lang kung inaabuso niya ako kapag may sakit. Pero ngayon, gusto niya akong patayin para sa pera. Sayang. Ang plano niya ngayon ay mabibigo. Nasaan siya? Nasaan si Gabriel? Kayong dalawang walang silbi.
Hindi ninyo man lang mabantayan ang isang tao. Hindi pa kayo maghanap. Opo. Andrea, huwag ka nang magalit. Ang isang taong malapit ng mamatay. Gaano kalayo ang matatakbuhan? Ma'am, may nagsabing dumaan ang pangalawang binibini. Sofia de la Vega. Anong ginagawa niya rito? Baka naman, siya ang nagligtas kay Gabriel? Ang babaeng iyan, si Sofia de la Vega. Tara, pumunta agad sa bodega ng pamilya Su. Baliw na bata, hindi naman ako totoong may sakit. Kaya pala, hindi si Andrea ang nagligtas sa akin 3 taon na ang nakalipas. Kundi si Sofia. Kuya Gabriel, gising ka na? Sofia, 3 taon na ang nakalipas. May iniligtas ka bang tao? Tapos, ibinigay mo rin sa kanya ito. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas ko nga ang isang lalaking nakamaskara sa paanan ng bundok at ibinalik ko rin sa kanya ang pulseras na ito. Bakit, Kuya Gabriel? Ikaw nga talaga. Sofia, Gabriel, Sofia, anong ginagawa ninyong dalawang walang hiyang ito? Dito, sabi ko na nga ba, bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Sofia sa iyo? Kaya pala, matagal na pala kayong nagtatago at gumagawa ng anak sa labas? huwag kang magbintang dito. Sino ang walang hiya? Ang nakipagsabuatan sa iba para patayin ang sariling asawa at kumuha ng insurance. Ikaw na walang kwentang tao, may gana ka pang magsalita? Araw-araw kang kumakain at umiinom mula sa pamilya Su. Hindi ka karapat dapat maging asawa ko. Pinapayuhan kitang. Humiga na lang at hintayin ang kamatayan. Pati ba naman ang aming mga gawain? Pinakikialaman mo pa? Sa totoo lang, wala akong pakialam sa inyong mga bagay. Pagdating ng oras, aalis din ako. Pero tungkol sa bayad pinsala sa insurance, huwag niyong isipin. Huminto ka. Ikaw na maliit na babaeng walang hiya. Ang pagiging walang hiya ay likas na sa iyo. Katulad ng nanay mo. Mahilig ka pa ring magnakaw ng lalaki. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malinis ang relasyon namin ni Kuya Gabriel. Ikaw na walang hiyang babae. Manahimik ka. Ngayon, aayusin ko. Kayong lahat. Ikaw. Hindi ka panipaniwala, Gabriel. Naglakas loob kang saktan ako para sa kanya? Wala kang magandang buhay. Sa pamilya sa pagkatapos nito. Ikaw na walang kwentang tao. Naglakas loob ka ngayon, ha? Kung hindi kita bibigyan ng leksyon ngayon. Akala mo ba si Daniel Santiago ay palamuti lang? Mga tao. Mamamatay ka na nga. Hindi ka pa rin tumitigil. Hintayin mo ako. Ang sampal na ito, babayaran ko rin sa iyo balang araw. Sige, hihintayin ko. 2 minuto, pumunta kayo sa bodega ng pamilya Su. Nagpapanggap ka pa rin dito. Sinasabi ko sa iyo, Gabriel, ngayon. Sino mang maglakas loob na dumating, papatayin ko siya. Ang laki ng iyong bibig. Ako, si Rosas ng Dugo, ay hindi kailanman nagkakautang ng pabor sa iba. Gabriel, tinulungan mo ako noon. Ngayon, ako naman ang babalik sa iyo. Si Rosas ng Dugo. Ang pinakamalaking pinuno ng itim at puting mundo sa syudad na ito. Paano nakilala ni Gabriel ang isang taong nasa pinakamataas na antas? Ang mga bagay na ito ay maliliit lang. Hindi na kailangan si Rosas ng Dugo para kumilos, di ba? Kung wala nang iba, aalis na ako. Hindi na kayo ang masusunod. Turuan niyo sila ng leksyon. Opo, ma'am. Alalayan niyo ako pabalik para uminom ng gamot. Anak kong mahal, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Gabriel at ang mga kasama niya ang gumawa nito. Ang hayop na Gabriel na yan. Ang pamilya namin, 3 taon siyang pinakain ng walang silbi. Siya at si Sofia ay nagtataksil at nahuli namin ni Daniel. Si Gabriel at ang bastarda na si Sofia, nagkakasama sila. Bakit hindi niyo sila pinatay agad? Ang dalawang iyan. Pero si Gabriel at ang mga kasama niya ay walang kahihiyan at nagpahanap pa sila ng tao para bubugin ako ng ganito. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ka ni Mama. Pero mayroon silang si Rosas ng Dugo sa likod nila. Ano ba si Rosas ng Dugo? Kahit pa dumating ang hari ng bilangguan ng dugo, hindi niya sila may iligtas. Pinuno, wala pa rin bang balita tungkol sa trono? Wala, hindi pa rin alam ang kalagayan ng master. At nawawala rin ang sagisag ng bilangguan ng dugo. Ang pagtugis noon, ang nagdulot upang mawala ang master. At kasama nito, ang reputasyon ng organisasyon ay patuloy na bumababa. Mayroon ba kayong paraan para iligtas ito? Sabi nila, hindi maaaring walang pinuno ang isang grupo. 3 taon na tayong naghihirap, at hindi ito magandang paraan.
para magpatuloy. Ngayon, tinatawag ko ang lahat ng mga matatanda upang magrekomenda ng isang pansamantalang pinuno na muling mamumuno sa bilangguan ng dugo at iligtas tayo sa krisis. Hanggang sa muling lumitaw ang sagisag. Saka tayo magdedesisyon. Sumasangayon ako. Pero kung walang hari ng bilangguan ng dugo, sino ang magiging kinatawan ng bilangguan ng dugo? Kung sino ang may hawak ng sagisag, siya ang hari ng bilangguan ng dugo. Ginoo, ibig mong sabihin. Noon, para makuha ang sagisag ng bilangguan ng dugo, inutusan kang habulin ang trono, ngunit sa huli ay sinira ng iba ang plano. Kaya't wala tayong nakuha. Ginoo, walang kakayahan ang inyong alipin. Pakiusap, parusahan niyo ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para mabuhay, ang sagisag. At ang trono. Gusto kong malaman agad. Opo, Ginoo. Gusto mo bang ibenta ang tindahan? Kung ibebenta ko ang bodega ng pamilya de la Vega, makakakolekta ako ng sapat na pera para sa medikal na gastusin at mailigtas ang sakit ni Kuya Marco. Ang bodega ng pamilya de la Vega. Ang lahat ng iyong ari-arian. Kung ibebenta mo yan, paano ka na mabubuhay? Pero ang sakit ni Kuya Marco. Gaga. Sa totoo lang, wala akong sakit. Kuya Marco, ano ang sinasabi mo? Wala kang sakit. Hindi ba nagka-cancer ka? Nagpanggap akong may sakit para kay Andrea Lim. Akala ko sa ganitong paraan, magbabago ang kanyang ugali at magiging mas mabait siya sa akin. Napakagaling. Sa ganitong paraan, hindi na ako kailangang mag-alala araw-araw. Bakit mo ako niloko ng matagal? Hindi na kailangang ibenta ang tindahan. Pinapaalis ko lang ang bumibili. Ayusin niyo na ang gamit niyo at umalis na kayo. Akin na ang tindahang ito, ang bodega na ito. Hindi ibebenta. Ang bodega ng pamilya de la Vega. Ang tanging pamana ng aking ama. Kung ibebenta ko ito, wala na talaga akong matitirhan. Nandito pa ako para sa'yo. Buwisit na bata, bumalik ka agad dito. Sofia, halika rito. Ginoong Reyes, ito po ang aming Sofia. Kayo po, nasiyahan ba kayo? Maganda, inosente at kakit-akit. Ang bagay na ito, ayos na. Walang problema. Sofia, nagustuhan ka ng anak ng Ginoong Reyes. Kapag ikaw ay ikinasal sa pamilya Reyes, makakaranas ka ng magandang buhay. Ano ang sinasabi mo? Ang anak ng pamilya Reyes? Iyon ba ang tanga na alam ng lahat? Hindi ako magpapakasal. Walang kwentang nilalang. Kahit ayaw mo, magpapakasal ka. Nag-uusap tayo ng mahalagang bagay. Bakit ka sumasagot ng tawag? Sarado na, bumalik ka na lang bukas. Gusto ko ito. Ang sagisag ng bilangguan ng dugo, kukunin ko ito. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman. Ikaw na taang babae. Ang maliit na bagay na ito, hindi mo magawa ng maayos. Kung hindi siya pumayag, ang mga napagkasunduan natin dati ay mawawalan ng bisa lahat. Ikaw pala ay isa sa mga tao ng bilangguan ng dugo. Walang kwentang hayop. Ang aming pamilya de la Vega ay pinakain ka lang ng walang silbi sa loob ng maraming taon. May tao, bilisan ninyo, atali siya, ibigay sa tandang anak ng pamilya Reyes. Ginang, nahimatay po siya. Nakakainis talaga, kung talagang namatay siya. Mahirap ipaliwanag sa pamilya Reyes, dalhin siya. Pagkatapos siyang ayusan, diretso siyang ipadala sa kama ng tanga ng pamilya Reyes. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Pakiusap, palayain mo ako. Umalis ka dyan. Eta, ito ang babae ko. Huwag. Munting dilad. Umalis ka. Simula ngayon, ikaw na ang sa pamilya Reyes. Ang ginang, halika na. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Mamaya, hindi mo nagugustuhing tumigil. Sophia, ako ito, Gabriel. Tignan natin kung hindi kita papatayin ngayon. Rosas ng dugo, ako si Gabriel. Dali, pumunta ka sa Hotel Harmony. Akala ko kung sino. Ikaw pala ang walang silbing manugang ng pamilya Su. Inakala mo bang, palalampasin kita ng ganoon?
Kung gayon, ako si Ricardo Tigre Reyes, ay nabuhay ng walang saysay. Bata, dahil nandito ka na, panoorin mo kung paano ko siya pahihirapan ng husto. Matandang bastardo, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Paumanhin, nahuli ako. Ang pamilya Reyes ay mawawasak. Mahal na rosas ng dugo, maawa po kayo. Maawa po kayo, basta palayain mo ako. Dalhin mo ang tao, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Reyes, ibabayad ko sa kanya. Pera. Kung nawala, pwede mong kitain ulit. Pero may mga bagay na, kapag nawala, wala na talaga. Kuya Gabriel, paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi sa akin ni Rosas ng dugo. Pero, ang pabor ni mahal na Rosas ng dugo, ay hindi ba nabayaran na? Halos. Mabuti na rin ito. Si Ate Andrea, pagkatapos nito, hindi na maglalakas loob na apihin ka. Kuya Gabriel, mayroon ka bang anumang hiling? Dati wala. Ngayon, gusto kong protektahan ang isang tao. Kung malalaman niya iyon, tiyak na matutuwa siya, di ba? Hindi pa niya alam. Si Sofia, ang pesteng babaeng iyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa kanya ni matandang Ginoong Reyes. Ano pa ba ang mangyayari? Siguradong pahihirapan siya hanggang mamatay. Gabriel, Sofia, bakit kayo nandito? Hindi ba dapat kayo ay? Gusto mong sabihin, bakit wala si Sofia sa kama ni matandang Ginoong Reyes? Ganoon ba? Kaya ano ngayon? Ang mga bagay-bagay sa pamilya namin, hindi mo dapat pakialaman, ikaw na walang silbi. Mas mabuti pang manatili ka sa bahay at hintayin ang iyong kamatayan, baka sakaling manatili kang buo. Ibinantan niyo si Sofia sa mga Reyes na baluktot na mag-ama. Tao pa ba kayo? Kaya ano ngayon? Si Sofia ay miyembro ng pamilya namin. Pinalaki namin siya ng ganito kalaki. Ano ang masama kung ipasama siya sa isang matandang lalaki? Gabriel, naglakas loob kang saktan ako. Andrea, sasabihin ko sa'yo, pwede mo akong murahin. Pero kung mangahas kang murahin si Sofia, isang mura, isang sampal. Gabriel, naglakas loob kang saktan ng anak ko. Para sa babaeng iyan, linawin mo nga, sino ba ang asawa mo? Asawa? Sinong asawa? Ang ganoon kasama? Ang kasamaan na ginawa ninyo sa akin. Ako, si Gabriel, ay tiyak na babayaran ng doble. Umalis ka na, umalis ka, mabuhay ka na lang kasama ang babaeng iyan. Teka, Gabriel. Ano man ang mangyari, miyembro pa rin namin si Sofia. Pirman mo ang kasunduan sa diborsyo, at ang insurance. Tutal, malapit ka nang mamatay, dapat may iwan ka naman, para sa aming si Andrea. Kapag nakuha na ang insurance, ang walang silbing ito, ay may halaga rin pala. Kung gayon, madidismaya kayo. Sa totoo lang, hindi ako nagkasakit. Ang cancer, iyon ay palabas lang para sa inyo. Paano mangyayari yan? Ang mga anti-cancer na gamot na ininom mo dati. Ano, nandidiri ako sa'yo, kaya kumain lang ako ng pampatunaw, hindi ba pwede? Ikaw, Hindi ako nagka-cancer. Dismayado ka ba? Gabriel Cruz, ikaw na walang kwenta. Ang dami mo palang pakana. Kung hindi dahil sa inyong mga pakana, hindi magiging ganito si Gabriel Cruz ngayon. Ikaw. Sofia, tara na. Kuya Gabriel, bakit po tayo nandito? Hindi na tayo pwedeng manatili. Sa pamilya de la Vega, kailangan muna nating makahanap ng matitirhan. Hindi po natin kayang tumira dito. Umalis na po tayo. Panginoong Rosas ng Dugo. Ang bahay na ito, bakante naman ito, dito na lang kayo tumira. Pero, Sige na, isipin nyo na lang na tinutulungan nyo akong bantayan ang bahay. Mayroon pa akong gagawin. Aalis na ako. Makinig ka. Ngayon, si Sofia de la Vega, ang aking tagapagligtas. Kung hindi pa rin siya ligtas dito, ikaw ang mananagot sa akin. Opo, Panginoon. Mayroon pa po akong sasabihin. Nitong mga nakaraang araw, magulo po ang bilangguan ng dugo. Bilangguan ng dugo. Ano ang kakaiba? Nagpulong po ang mga matatanda ng bilangguan ng dugo para hanapin ang sagradong relikya at magtatag ng bagong pinuno. Maraming matatanda po ang misteryosong nawala habang hinahanap ang relikya. Sa ngayon, balisa po ang lahat sa bilangguan ng dugo. Na, pati ako ay pinag-interesan na para sa relikya. Hindi po sapat ang aking pagbabantay. Pakiusap po, parusahan niyo ako, Panginoon. Sige na, mukhang ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang kalaban ay nasa loob mismo ng bilangguan ng dugo. Ikinagagalak po naming imbitahan ang Panginoon na bumalik sa bilangguan ng dugo at pamunuan ang lahat. Hindi pa nila inilalabas ang tunay nilang kulay. Hindi pa tamang panahon. Kung gayon po, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ba't hinahanap nila ang sagradong relikya ng bilangguan ng dugo? Kung gayon, sabihin mo sa kanila. Ate Andrea, mayroon po ba kayong kailangan?
Sofia de la Vega, ikakasal na ako kay Daniel Santiago. Dahil sa dating pagiging miyembro mo, ng pamilya de la Vega. Kaya magiging mapagbigay ako, at bibigyan kita ng imbitasyon. Ako, paano ka na ngayon na umalis ka na? Sa pamilya de la Vega. Wala ka na sigurong matitirhan, di ba? Ako nakatira ako sa... Mansion Central numero 5. Halika. Si Gabriel Cruz, ang walang kwentang iyan. Sa telepono lang magaling magsalita, di ba? Kung gayon, ipapadala ko sa inyo ang imbitasyon. Doon, huwag kayong mawawala sa araw na iyon, ha? Ang Andrea namin. Napakaswerte talaga. Makapagpakasal kay Daniel. Isang napakagaling na tao. Ako bilang ina, ay may karangalan din. Tita, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Si Andrea, isang napakagandang babae, sa syudad. Pangarap siya ng maraming lalaki. Kung hindi lang sana si Gabriel, 3 taon na ang nakalipas ay nakialam. Huwag mong banggitin ang walang kwentang yan. Kung hindi dahil sa kanya, ang Andrea namin, ay matagal nang naging reyna. Tama nga naman po. Halika, Daniel, huwag kayong mahiya, lahat. Bakit ikaw lang ang dumating? Nasaan si Gabriel? Kuya Gabriel, ayaw niyang pumunta. Sa tingin ko, wala siyang mukha para pumunta. Dahil ang asawa kong si Daniel Santiago ay libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa walang kwentang iyan. Ang walang kwentang iyan, ikaw lang ang magpapahalaga. Sa kanya, ang bayaw at hipag na kumakalat ang balita. Talagang walang hiya. Andrea. Sabi ko na nga ba, bakit ang baho? Kasi pala, puro ka basura sa bibig. Gabriel, ikaw na walang kwenta. Sofia, tara na. Huminto ka. Gabriel. Lumalakas ang loob mo, Anong gusto mo? sasabihin ko sa'yo. Ngayon ang engagement namin, ni Andrea. Kakausap mo lang ng masama kay Andrea. Ngayon, gusto kong lumuhod kagad. Paano kung ayaw ko? Kung ganun, ngayon, palalabasin kita ng gumagapang. May tao ba dyan? Gabriel, may oras ka pa para lumuhod ngayon. 3 taon ka sa pamilya namin. Sa pinakamababa, isa ka lang utusan ng pamilya namin. Sa tingin ko, isa lang siyang aso. Kakaalis lang sa pamilya so. Tapos sumisigaw pa sa'yo ng ganyan. Sa tingin ko, nakalimutan nyo na ang leksyon ng rosas ng dugo. Gabriel. Swinerte ka lang nung nakaraan. Talaga bang iniisip mong tutulungan ka pa ng rosas ng dugo? Ako, si Rosas ng Dugo, ay hindi kailanman nagkakautang ng pabor. Gabriel, tinulungan mo ako dati. Ngayon, ako naman ang babalik sa'yo. Mga Ginoo, ito ang walang kwentang ex-husband ni Andrea. 3 taon na. Okay lang sana kung libreng kumain at uminom. At nakikipag-ugnayan pa sa kapatid ni Andrea Lim. Oo, siya nga, nakikipag-ugnayan sa bayaw niya. Talagang walang hiya. Paano ka pa nagkaroon ng mukha para pumunta dito ngayon? Kuya, umalis na lang tayo. Umalis. Hindi naman siguro masyadong madali para sa inyo yan, di ba? May tao. Itapon niyo ang dalawang. Walang kwentang ito. Narito na si rosas ng dugo. Rosas ng dugo, ang pagdating niyo po sa aking engagement party ay isang malaking karangalan. Rosas ng dugo, halika, umupo po kayo. Kapag natapos ko na ang pagharap sa mga nagkakagulo rito, babalik agad ako sa inyo. Nagkakagulo. Sino? Ha? Oo. Ito po ang taong iyon. Isang walang kwentang lalaki na nakipagpakasal. Unang-una, nilandi ang hipag. Tapos pumunta sa dating asawa niya para gumawa ng gulo sa engagement party. Sa tingin ko, hindi niya lang matanggap. Rosas ng dugo. Ang isang walang kwentang tulad nito, paano po kayo mag-aaksaya ng oras para sa kanya? Hayaan niyo na po siya, Rosas ng dugo. Panginoon. Rosas ng dugo, kayo. Ang sagisag ng bilangguan ng dugo ay narito. Pagbati sa hari ng bilangguan ng dugo. Tumayo na kayo. Si Gabriel Cruz, ang nagmamay-ari ng sagradong relikya ng bilangguan ng dugo, ay ang hari ng bilangguan ng dugo. Mula ngayon, sino mang manggahas na kalabanin ng Panginoon, ay kumakalaban din sa akin, Rosas ng Dugo. Teka, Ang kumakalaban kay Rosas ng Dugo. teka, Andrea, huwag kang umalis. Hindi ba't ang saya-saya mo kanina? Sumasabay lang ako kay Daniel Santiago. Anong ibig mong sabihin? Andrea, ibinibintang mo lahat sa akin. Manahimik ka, Ikaw. Rosas ng Dugo. Sa inyong Panginoon. Hindi. Si Gabriel Cruz na ito. Matagal na kaming magkakilala. Tingnan niyo po. Huwag na nating pag-usapan ang diborsyo. Panginoon, hindi po sila nagpakita ng respeto sa inyo kanina. Ano po ang dapat gawin sa kanila? Naaalala ko, binibining Andrea, palagi mo akong sinasabing walang kwentang basura. Hindi. Ako po ang walang paningin. Tingnan niyo po ang aming 3 taong pagsasama bilang mag-asawa. Patawarin niyo na po ako. Naaalala ko rin. Daniel,
Sinabi mong maghanda ako, para hindi ako matakot. Wala. Maliit ang tingin ko sa tao. Hindi ko po kayo nakilala. Rosas ng dugo. Narito po. Ipahayag ang aking utos. Ang pamilya de la Vega at Santiago ay lumapastangan sa bilangguan ng dugo. Lahat ng kanilang proyekto ay agad na i-freeze. Opo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Naayos na ang lahat. Opo, Panginoon. Sadyang ipinakita mo ang iyong sagisag, at kumalat agad ang balita sa buong bilangguan ng dugo. Hindi ka ba mapapahamak? Gusto mo bang magpadala ako ng tao para protektahan ka? Kung hindi ko ibubunyag ang aking pagkatao, paano ko ilalabas ang ahas sa lungga? Lumabas na ang sagisag ng bilangguan ng dugo. Ang sagisag ng bilangguan ng dugo, napunta sa isang, walang kwentang ampon sa lungsod. Si Rosas ng dugo, ang tanga, ginawa pa siyang hari ng bilangguan ng dugo at sinamba. Si Rosas ng dugo na naman. Ikaw muna ang sumubok. Ang ampon sa lungsod na iyon. Kung hindi siya ang hari, kunin mo ang sagisag. Opo. Isang maliit at walang kwentang ampon. Mukhang ang maskara ng hari ay sa akin na sa wakas. Sir, narito po ang pinuno ng pamilya Reyes. Kayo po, hinahanap niyo po ako. Gusto mo bang umupo sa posisyon ng pinuno ng pamilya Reyes? Ako ay makakatulong sa iyo. Sofia, mauna ka na. Ipaparada ko lang ang sasakyan. Ang pinuno ng pamilya Reyes ay magiging akin din sa huli. Andrea Lim, hindi mo ba ako nakikita rito? Hindi ka man lang bumati ng Kuya Antonio. Talagang lumaki na ang mga pakpak mo, hindi ka na nakikinig sa akin. Huwag mong isipin na dahil engaged ka na kay Daniel Santiago, at nakasampa ka na sa pamilya Santiago, ay isa ka ng ginang Santiago, dito sa pamilya Reyes. Ikaw at ang nanay mo ay walang kwenta. Kuya Antonio, pamilya tayo. Ang pangit naman ng sinasabi mo. Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng anak meron ka? Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Ikaw, Sino ang minumura mo, ha? Paumanhin po, nahuli ako. Anong ginagawa mo rito, babae? Ito ay isang mahalagang pulong ng kumpanya. Hindi ito lugar para sa isang tulad mo. Umalis ka rito, huwag mong dungisan ang lugar na ito. Tignan natin kung sino ang maglalakas loob na magsalita pa. Kuya Gabriel, hindi ako pwedeng umupo rito. Ayos lang, umupo ka rito. Tignan natin kung sino ang maglalakas loob na magsalita pa. Gabriel, anong ibig sabihin ito? Huwag kang magsalita. Nakalimutan mo bang hawak niya ang sagisag ng bilangguan ng dugo? Hindi natin siya kayang kalabanin. sabi ko, dito sa pamilya Reyes, dati ay hindi man lang makapag-ingay, ang isang ligaw na babae. Paano naglakas loob na dumalo sa ganitong kalaking pulong? May sumusuporta pala sa kanya. Ang kasabihang ang salita ay nakamamatay. Dapat ay mas alam mo kaysa sa akin. Kung hindi mo alam, hindi ako magdadalawang isip na turuan ka mismo. Hindi ba't nagmamayabang ka lang dahil may hawak kang sagisag ng bilangguan ng dugo, na kayang utusan si Rosas ng dugo? Talaga bang iniisip mong may halaga ka na? Isa ka lang namang, ampong pinatalsik ng pamilya Reyes. Isang salita ko lang at ang pamilya Reyes nyo ay mawawasak sa isang iglap. Sa panahong iyon, anong klaseng tao ka pa? Ang lakas ng loob mo. Sofia, hinayaan mo lang siyang magpakasasa dito? Sa tingin ko, isa ka rin, walang utang na loob. Ang pulong ngayon, hindi mo na kailangang dumalo. Sino ang nakakaalam kung ang dayuhang ito na dinala mo ay narito para magnakaw ng mga sikreto ng grupo? Iyan mo, lumayas kayo? Iniisip mo ba talaga na ang matandang ito ay patay na kung hindi ako nagsasalita? Sino ang mangangahas na magpakasasa? Tatay, narito na po kayo. Walang kwentang nilalang. Ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag ngayon ay dahil kamakailan, ang pamilya Reyes ay nakatagpo ng isang malaking bagay na may kinalaman sa pag-unlad ng grupo. May isang maimpluwensyang tao mula sa lungsod ng hari na nangangailangan ng isang race eta. At nangako siya na basta ang pamilya Reyes ay makapagbigay ng race eta, ay makakapagbigay sila sa industriya ng gamot ng grupo, ng basehan para sa pagtatanim ng mga bihirang halamang gamot bilang mapagkukunan ng industriya. Higit sa lahat, maaari nating gamitin ang pagkakataong ito upang makamit ang pangmatagalang kooperasyon, makipag-ugnayan sa kanya, at buksan ang merkado doon, palawakin ang ating negosyo sa lungsod ng hari. Sa panahong iyon, ang pamilya Reyes ay tiyak na magiging pinakamayaman sa lungsod ng Ilog. Ito na ang pagkakataon mo para magpakitang gilas. Ang karangalan ni Mama ay nakasalalay sa iyo. Lolo, anong reseta ito? Pampabuhay na tableta.
Kuya Gabriel, narinig mo na ba ang reseta na ito? Wala. Pampabuhay na tableta. Bakit may biglang humihingi ng reseta nito? Huling anunsyo. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung sino ang makakuha ng Race 8 na ito, siya ang magiging executive president ng Su Group. Andrea, ito na ang pagkakataon mo para bumangon. Kailangan nating makuha ang Race 8 na ito. Pagdating ng panahon, ang posisyon ng CEO ng grupo ay sa iyo na. Nakakatawa, masyado pang maaga para mangarap. Ang posisyon na iyan, ako lang ang pwedeng umupo. Panginoon, Nitong mga nakaraang araw, may pagbabago ba sa loob ng organisasyon? wala namang pagbabago. May napansin po ba kayo, Panginoon? Ngayon, binanggit ng matandang Ginoo ng pamilya Su ang tungkol sa reseta ng pampabuhay na tableta. Pampabuhay na tableta. Talagang napakagaling ninyo, mahal na Ginoo. Maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Lahat ay ayon sa inyong inaasahan. Mahal na Ginoo, hindi ko lang maintindihan. Ang Race 8 ng pampabuhay na tableta, na napakahalaga, ginamit pa ng matandang Ginoo para ipagpalit sa posisyon ng executive president. Sa tingin ko, isa ka talagang pulaka sa ilalim ng balon. Hindi mo man lang alam ang pampabuhay na tableta. Kung gayon, para saan ba talaga ito? Noong araw, nagkaroon ng isang virus na kumalat sa buong mundo na nagpahirap sa maraming eksperto sa medisina. Sa huli, ang hari ng bilangguan ng dugo noon, ang nag-formulate ng Race 8 at gamot, ito ang nagligtas sa lahat ng tao. Kaya pala ang pampabuhay na gamot ay may ganitong kapangyarihan. Hindi nakapagtataka na ipagpapalit ng matandang Ginoo ang posisyon ng CEO para dito. Kung gayon, sir, ang Race 8. Wala rin ako. Ang Race 8 ng pampabuhay na gamot, 3 araw lang ang ibinigay ng matandang Ginoo, hindi ko rin ito maibibigay. Kung gayon, paano na ang posisyon ng CEO? Bakit ka nagmamadali? Ang mga gumagawa ng malalaking bagay ay hindi dapat mawalan ng pasensya. Huwag kang mag-alala kung hindi mo ito maibibigay. Wala ring ibang miyembro ng pamilya De La Vega ang makakagawa nito dahil tanging ang tunay na hari ng bilangguan ng dugo lamang ang nakakaalam ng formula ng gamot. Kung gayon, sir, sana ay tulungan ninyo ako ng husto kapag naging CEO ako ng grupo. Tiyak na ako ang magiging pinakamahusay ninyong katulong. Ang manugang na lalaki ng pamilya De La Vega, totoo ba o hindi? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sofia, uminom ka ng tubig. Salamat po, Kuya Gabriel. Bakit gising ka pa ng ganito kahuli? Iniisip mo pa rin ba ang reseta ng pampabuhay na gamot? Kung may reseta, mas gaganda ang pamilya De La Vega. Pero ang pamilya De La Vega ay patuloy kang pinipigilan, inaapi, at hindi ka kailanman tiningnan ng tama. Ikaw, Ano man ang sabihin mo, miyembro pa rin ako ng pamilya De La Vega. Inalagaan ako ng pamilya De La Vega sa loob ng maraming taon. Gusto ko talagang tumulong. Gusto kong tulungan ang pamilya De La Vega. naiintindihan ko, magpahinga ka na ng maaga. Kuya Gabriel, magpahinga ka na rin ng maaga. Ngayon, na ang araw para ibigay ang reseta. Pero, wala akong nakitang kahit ano. Sino ang nagsabing wala kang nakita? Ito, Hindi ko alam kung totoo ba ito. Oh! Basta-basta na lang kumuha ng papel, tapos sasabihin mong reseta na yan. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon noong nakaraan. Nakakahiya. Bakit ka nag-aaksaya ng oras dito? Umalis ka na. Dalhin mo yan, ibigay mo na. Ang Race 8 ng pampabuhay na gamot, paano ninyo ito inesikaso? Tay, kahit hindi ko pa nakikita, ang eksaktong Race 8 ng pampabuhay na gamot. Pero, na-monopolize ko na ang merkado ng mga sangkap nito. Ang karapatan sa pag-distribute ng mga halamang gamot na kailangan para sa pampabuhay na gamot ay nasa akin na. Pagdating ng panahon, basta makahanap tayo ng taong nakakaalam ng Race 8, gagamitin natin ang mga sangkap na ito para makagawa ng pil ng pagkabuhay. Opo, Lolo. Kami, kaya pa nga namin gumawa ng mas mahusay na gamot kaysa sa pil ng pagkabuhay, gamit ang mga sangkap na ito. Kung gayon, bakit pa natin kailangan ang reseta ng pil ng pagkabuhay? Ang importanteng tao na iyon ay baka magunahan pa sa pakikipagtulungan sa pamilya Su. Hayop! Araw-araw puro panaginip lang ang alam. Ang gusto ko ay ang Race 8 ng pil ng pagkabuhay. Kung hindi nyo maibibigay, umalis kayo. Lolo, wag na po kayong magalit. Paano na lang po, kung masama ang epekto sa inyong kalusugan? Lolo, may reseta po kami. Kahit wala po kaming kakayahan, tulad ni Kuya Gabriel, na mag-monopolize ng merkado ng gamot, mayroon naman po kaming impluensya ng pamilya Shu. Huwag ka pong magsalita ng ganyan. Si Young Master Daniel ay atin. Pa, tingnan niyo po. Ito ang Race 8 ng pil ng bulin, na pinaghirapan ni Young Master Daniel, para sa atin. Kahit hindi ito pil ng pagkabuhay, halos pareho lang, ang epekto ng dalawa. Kayo, isa-isa, mga walang kwentang naghihintay lang ng kamatayan. Pinahanap ko kayo ng pil ng pagkabuhay, wala man lang kayong maipakita. Ngayon, ginagamit nyo pa ang mga kalokohang ito para lokohin ako. Lolo, may reseta po ako.
Talaga bang gagamitin mo ang basurang papel na ibinigay sa'yo ng walang kwentang iyon? Lolo, baka hindi niya nga po alam kung ano ang pil ng pagkabuhay. Tumahimik ka. Lolo, pakitingnan niyo po. Ito. Ano ito? Dito lang kayo maghintay. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, basta sumulat lang ng ilang pangalan ng gamot at pinagsama-sama. Talaga bang akala niya reseta yan ang pil ng pagkabuhay? Ikaw, sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka rin sa pamilya Su. Huwag kang magpakahiya dito. Ginoong Lee, maupo po kayo. Siya ang importanteng tao, mula sa lungsod kapital. Hayaan niyo siyang sabihin sa inyo. Ang hawak ni Sofia de la Vega ay ang tunay na race 8 ng pil ng pagkabuhay. Hindi tama yan, malinaw mong sinabi. Mga nakakahiya. Inaanunsyo ko, simula sa susunod na linggo, si Sofia de la Vega na ang executive president ng Pangkatso. Ano? Ikaw ang nagsabi noon na ang posisyon ng executive president ng Pangkatso ay para sa akin. Ano na ngayon ang nangyayari? Sino ang nakakaalam? May nakapaglabas nga ng race 8 ng elixir. Ang babaeng yan sa pamilya Sumo. Hindi siya ordinaryo. Napakaswerte naman ng babaeng yan. Huwag kang mag-alala. Tamang-tama, magagamit natin ito. Kung magkaroon ng malaking problema ang grupo, siya ay matatanggal na sa posisyon. Ibig niyo pong sabihin, kung hahayaan niyang magkaroon ng grupo ng malaking pagkalugi sa panahong iyon, ikaw ang kikilos. Hindi lang mail iligtas ang krisis, kundi makukuha mo pa ang loob ng mga tao. Napakatalino niyo po talaga, sir. Ang planong ito na isang bato, 2 ibon. Napakagaling ng pagkakagamit. Sige, gawin natin yan. Naiintindihan po, ipagpapatuloy ang pagsubaybay. Panginoon, gaya po ng inyong hula, sa loob ng organisasyon kamakailan, talagang may nawalang ilang tao. Engan, Ang tunay na race 8 po ng pampabuhay na Payaldores, na ibinigay nyo kay Binibining Su, tiyak na makakakuha ng atensyon ng mga may masamang balak. ang atensyon na yan ang gusto ko. Ang mga humabol sa akin noon, alam nilang kapag lumabas ang reseta, mailalabas natin ang nasa likod nito at tiyak na may kaugnayan sa bilangguan ng dugo. Ito rin ang ayaw kong mangyari. Ang tunay na espiya ay nagtatago sa loob. Kasalanan ko po na hindi ako naging epektibo noon. Hindi ko nakita na sa loob, may taong may masamang hangarin. Gusto pa niyang palitan kayo. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Ngayon, ang paghuli sa Mastermind. Ang pinakamahalaga, may pagkakatiwala ako sa iyo tungkol sa sadisat. Siguraduhin mong magawa mo ito ng maayos. Hindi ko po bibigwin ang inyong misyon. Kuya Gabriel, ako na ang sisi ng grupo. Hintayin mo ako sa bahay. Magdiwang tayo ng maayos. Huwag na. Sa mall na lang tayo. Naging C ka na. Paano ka naman walang magandang battle robe? Kung kaya niyang maglabas ng race 8 para sa pampabuhay na elixir, mukhang si Gabriel Cruz nga talaga ang hari ng bilangguan ng dugo. Kung gayon, sir, ano po ang susunod nating gagawin? Huwag muna tayong magmadali. Masyadong matalas ang hari ng bilangguan ng dugo kung kikilos tayo ng padalos-dalos. Baka matuklasan tayo. Subaybayan mo muna ang babaeng kasama niya. Maghanap ng pagkakataon para mapilitang lumabas ang hari ng bilangguan ng dugo. Paano kung hindi siya kumilos? Kung gayon, tapusin na siya. Problema, mas kaunti, mas mabuti. Opo. Isang lalaking nakasuot ng mumurahing damit, gusto pang makipag-date sa isang diyosa. Ikaw na pulubi, ganyan ang suot mo. Ang mga damit sa tindahan namin, kaya mo bang bilhin? Bakit ka nang husga base sa panlabas na anyo? Pinapagtanggol pa ng babae ang sarili niya. Nakakahiya kayong mga lalaki. At ikaw naman, anong klaseng panlasa yan? Ang suot niya ay galing sa Tayangge. Nakakahiya namang lumabas. Bulag ka na nga. Pati ba naman suot ko, pakialam mo? Bakit hindi ko pakialam? Ang suot mo ay nagpapababa ng antas ng aming tindahan. Umalis ka na agad dito. Anong kaguluhan ito? Ang taong tulad niya, pumunta rito. Kung makita siya ng designer, hindi ba nakakahiya sa mall? Security, security, dali. Anong klaseng mga hamak na tao ang pinapapasok ninyo? Palabasin nyo agad. Kami rin ay mamimili. Bakit niyo kami pinagbabawalan? Hayaan mo na. Ganyan talaga ang mga tao sa maliliit na lugar. Bukas, ipapagawa ko sa Milan ang isang custom-made na set para sa iyo at ipapadala rito. Umalis na kayo. Kung wala kayong pera, huwag kayong magpagala-gala sa tindahan namin. Ginoong Marco. Ngayon, pagkakamali ko sa pamamahala, pinayagan kong makapasok. Ang 2 hamak na ito, palalabasin ko sila agad. Teka. Binatang Ginoo, ang iyong damit, maaari ko bang tingnan?
Ito ay tunay na kasuotang panghari. Ito ay deep sea silk na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat metro. Ito ay gawa ng numero 1 fashion designer ng Milan, si Karl Lagerfeld. Sa bawat bulaklak, nakatago ang salitang hari. Ito ay isang kasuotang panghari na napakamahal. Binatang Ginoo, ako si Marco de la Cruz, ang numero 1 designer sa bansa. Ngayong nakita ko ang iyong passion. Lahat ng passion dito ay hindi nakaaya-aya kung hindi katutol. Ako ay handang magdisenyo ng isang set ng fashion para sa inyo. Ano sa tingin mo? Kung gayon, salamat po. Pasensya na po sa abala kanina. Aasikasuhin ko po. Sandali lang po, maaari akong sumali sa mall at gamitin ang aking pangalan. Ngunit, ayaw kong makita ang mga tindahang ito na mapangmata sa tao na umiiral. Alamin ang pagkakakilanlan nilang dalawa. Mukhang siya ay mula sa pamilya de la Vega. Unang beses kong humawak ng ganito kahalagahang posisyon. Medyo kinakabahan ako. Huwag kang matakot. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng isa at nasa ibabaw ng libo-libo. Bakit ka kinakabahan? Saka, kasama mo ako. Paumanhin po, paano po ba makapunta sa opisina ng SI? Hindi mo ba nakita na may tao dito? Anong klaseng ugali yan sa trabaho? Abala ako ngayon. Kung gusto mong pumunta sa opisina ng SI, tingnan mo na lang sa navigation bar. Elena Santos, tama? Sayang naman, wala ka ng pwesto sa Gem City. Hindi ko nga pinapansin ang SI. Ikaw pa kaya? Sino ka ba? Hindi ba't inabisuhan ang lahat ng senior executives para sa meeting? Bakit? Iilan lang ang dumating? Sophia, mabuti na nga lang at may dumating. Isang batang babae na walang karanasan. Gusto pa kaming pamunuan? Sophia, kung may sasabihin ka, bilisan mo na. Naghihintay pa ako ng tanghalian. Anong kakainin natin sa tanghalian? Hot pot o stir fry? Anong ginagawa ninyo? Nagmi-meeting tayo. Ano ang sinasabi mo? Nakikinig kami. Market research, competitive analysis, o job assignments. Sabihin mo, nakikinig kami. Hindi ka makapagsalita. Kung ganoon, aalis na kami. Sayang lang ang oras. Sino po kayo? Nandyan po ba si Miss Sofia? Naparito po ako para magbigay ng regalo kay Miss Sofia. Pasok po, pasok po. Ito po ang Chanel-inspired na damit na maingat kong dinisenyo para kay Miss Sofia. Gawa po ito sa ice silk at balahibo ng pabo reel na aking tinahi ng buong magdamag. Sige noong yang. Sige noong yang nga. Bakit ka pa nakatunganga? Kunin mo na. Sino ka? Ginoong yang. Hindi ba't sabi nyo? Para ito kay Miss Sophia. Ako po iyon. Anong klaseng tao ka? Para personal kong bisitahin kung wala si Miss Sofia. Aalis na kami. Ginoong Yang, ang bunso ko po ba ang tinutukoy nyo? Tama, tama. Lumabas po muna ang kapatid ko. Ako na po muna ang mag-iingat nito para sa kanya. Kung gayon, pakisabi na lang po. Kay Miss Sofia na naipadala na ni Ginoong Yang ang damit, at pakisabi na rin po ng magagandang salita tungkol sa akin sa harap ng batang Ginoo. Aalis na po kami. Ang bilis naman, may malaking tao, na agad na nanunuyo kay Gabriel. Ang mahal naman ng bagay na yan. Siguro 10 milyong piso na yan. Ang ganda ng damit na iyan. Hindi karapat-dapat. Si Sofia de la Vega dyan. Ang ganda ng damit ni A. Sofia ngayon. Sang-ayon ako. Ito ang tunay na pang-aristokrata. Oh, Gabriel. Isa ka ng malaking tao. Pero nagmamasahe ka pa rin? Ano nang pakialam mo? Bakit, Miss Andrea? Ang ganda mo ngayon. Ako ba ang pinunta mo, o ang ating si na si Sofia? Ikaw, bakit hindi ko napansin dati, na ang daldal mo? Andrea, ano na naman ang pakay mo dito ngayon? Oh, isang araw pa lang na nagmamalaki ka na sa akin. Talagang umangat kayong dalawa. Ang isa ay may token. Ang isa ay si Hugh. Hindi niya na ako nirerespeto, di ba? Ano naman ngayon? Ang kahirapan ng ibang tao ay likas na sa kanila. Tingnan niyo ang suot niyo. Nakakahiya. Kayong tingnan. Kahit maliit lang akong manager, marami pa rin akong koneksyon. Tingnan mo, itong damit ko. Regalo ito ni Ginoong Yang sa akin. Kahit na ikaw ang sifi ng kumpanya. Ano naman ngayon? May bumabati ba sa iyo? May sumusunod ba sa iyo? Sigurado ka na ito ay bigay ni Marco sa'yo.
Bakit? Ano pa ba? Pero ang pagkakaalala ko, sinabi ni Marco kahapon na personal niyang gagawa ng damit si Sofia. Paano naman napunta sa'yo? Totoo nga ang sinasabi ng iba. Likas na masama. Andrea, anong ginagawa mo rito? Sofia, tingnan mo ang ginawa mo sa kumpanya. Ang mga shareholder ng kumpanya ay naghihintay sa conference room para parusahan ka. Ang posisyon mo bilang CEO, tingnan natin kung paano mo ito hahawakan. Kapag dumating si Sofia, siguraduhin ninyong sisihin siya ng husto. Kung hindi siya makakahanap ng solusyon ngayon, ang posisyon ng CEO ay iboboto para palitan. Ako na ang bahala, sa matanda. Anong nangyari sa kumpanya? Ang galing mo namang umalis na ang lahat ng designer ng kumpanya. Hindi mo man lang alam. Gaano kalaki ang lugi ng kumpanya? Sino ang magbabayad sa napakalaking bayad pinsala ng mga supplier? Sino ang mananagot? Bumaba ka na sa pwesto. Anong karapatan mo? Sabi niyo kanina, umalis ang chief designer. Kung mag-imbita ako ng bago, malulutas na ang problema. Sino ka ba? Anong karapatan mo para makialam sa kumpanya namin? Mga kasama, inimbitahan ko siya. Bakit wala siyang karapatan? Kung makakahanap siya ng mas mahusay na designer, hindi na namin ito ipagpapatuloy. Pero, kung patuloy nating ipagpapaliban ito at malulugi ang kumpanya, ang posisyon mo bilang CEO ay hindi na dapat sa'yo. Walang problema. Maghahanap lang ng isang tao para magtrabaho, di ba? Gabriel, sino ka sa tingin mo? Ako, si Antonio Reyes. Sinasabi ko ngayon. Kung makakahanap ka ng isang mahusay na designer tulad ni Marco, ibibigay ko sa iyo ang mukha ko. Sampilin mo kung gusto mo, pero kung hindi mo magawa, pasensya na, lumayas ka sa kumpanya, at huwag ka nang makialam sa mga bagay ni Sofia. Ano? CJ. Deal. Kuya Gabriel, hindi mo kailangang makipagpustahan. Kay Tito Antonio, kahit na, ibibigay ko na lang sa kanila ang posisyon ng Magpatuloy ka lang bilang CEO mo. Ang mukha ni Tito Antonio, sasampalin ko talaga. Sabihin mo kay Marco na naghihintay ako sa kanya sa subgroup. Bigyan mo siya ng 10 minuto. Paano mo nagawang saktan ako? May naghahanap ng trabaho. May naghahanap ng kapareha. Pero ikaw, Antonio Reyes, naghahanap ng gulo. Huwag, tigil, huwag mo nang saktan. Hindi mo pa nahahanap ang isang designer na kasing level ni Ginoong Yang, di ba? Talaga? Pumasok ka. Si Ginoong Yang nga. Ginoong Gabriel. Narito na po ako. Si Ginoong Yang nga. Bakit suot mo ang damit na ibinigay ko kay Binibining Sofia? Ginoong Yang. Pabarin mo. Bakit? Isa ka lang sikat na tao sa fashion industry. Anong karapatan mong utusan akong maghubad? Hindi mo ba iniisip na gagamitin ko ang aking koneksyon? Sa oras na yon, ang huhuberin sa'yo ay hindi lang damit, kundi mas malala pa. Si Ginoong Yang nga, ang pagdating ni Ginoong Yang ay nagbibigay karangalan sa aming subgroup. Ako ang panganay na anak ng pamilya So at malaking shareholder ng So Group. Itinagagalak kong makilala kayo, Ginoong Yang. Sino ka namang walang kwenta ang sumulpot dyan? Binibining Sofia, pinaghintay kita ng matagal. Ayos lang po. Ginoong Yang, matagal na po kitang hinahangaan. Gabriel Cruz, Sofia de la Vega, maghintay lang kayo. Tatay, ano po ang nangyari sa inyo? Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mong walang silbi? Tatay, bakit niyo po ako sinipa? Ang tatay mo, ako, pinabugbog ng nanay ni Sofia de la Vega. Ano, siya? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Tatay, ipaghihiganti ko po kayo. Ang walang hiya na yan. Bagong presidente pa lang. Naglakas loob na saktan ang tatay ko. Pere, anong problema? Nag-iisa kang umiinom dito. Sino ka ba? Umalis ka, hindi mo ba nakikita na naiinis ako ngayon? Ginoong Su, nabalitaan kong sinaktan ang tatay mo. Sino ka? Paano mo nalaman? Huwag mo nang alamin. Basta, hindi ikaw ang duwag na yan. Sino ang minumura mo? Huwag kang magalit. Gusto ko lang makipagnegosyo kay Ginoong Su. Anong ibig mong sabihin? Sa aming hanap buhay, tumatanggap kami ng pera para ayusin ang problema ng iba. Gusto mo bang maghiganti? Ito ang business card ko. Ginoong Su, pag-isipan mo ng mabuti. Malaking tulong ka sa nangyari ngayon. Hindi ba't dapat lang? Masyado kang mabait. Ang tulad ng tiyuhin mo, dapat lang turuan ng leksyon. Pero tiyuhin ko pa rin siya. Sofia, mapanlin lang ang mga tao. Manatili ka sa loob ng kotse. Huwag kang bababa.
Ayos ka lang ba? Napatumba mo silang lahat. Ilang tao lang yan. Hindi pa sapat para sa akin. Kuya Gabriel, mag-ingat ka. Gusto mong mamatay? Isang beses lang ako magtatanong. Sino ang nagpadala sa inyo? Si Ginoong Carlos po, ang nagpadala sa akin. Sabi niya, sinaktan mo raw, ang tatay niya, kaya pinapaturuan ka niya sa amin. Ang galing ng galaw niya, mukhang siya nga ang hari ng bilangguan ng dugo. Ano man ang gawin mo, gusto kong makita agad si Carlos Mendoza. Opo. Baby, tapos ka na bang maligo? Bilisan mo. Opo. Sandali lang po. Halika. Sige, latiguhin mo ako ng gusto. Medyo malakas ang palo ngayon, pero gusto ko. Oh, talaga. Rosas ng dugo. Hindi ko akalain. Ang hilig ni Ginoong Carlos, talagang kakaiba. Kung gusto mong maglaro, sisibayan kita sa laro. Alam mo ba kung bakit kita hinahanap? Alam ko. Hay, hindi ko alam. Sisihin mo ang sarili mo ngayong gabi, dahil kinalaban mo ang hindi dapat kalabanin. Sofia de la Vega. Ang babaeng iyan. Ang tulad mo, ay matagal nang dapat ibalot sa kumot at itapon sa dagat. Pinatawad ka ng aming amo, dahil kamag-anak mo si Binibining Sofia, kaya ka pinatawad. Kung muli kang magsasalita ng masama, walang makakapagligtas sa iyo. Ako si Carlos Mendoza. Ako ang tagapagmana ng pamilya Su. May pera ako, kung magkano man, ibibigay ko. May tao ba? May lumapit naman dyan. May lumapit ba? Tulungan niyo ako. Mabilis, aking tagapagligtas, iniligtas mo ako, kung magkano man, ibibigay ko sa'yo. Gabriel Cruz, bilisan mo, pakawalan mo ako. Bakit ka pa nakatunganga? Pakawalan mo ako, hindi ba't mayroon kang sagisag ng bilangguan ng dugo? Ilabas mo na ang sagisag, at hayaan mong palayain ako ni Rosas ng dugo. Pero, bakit naman kita palalayain? Hindi ba't pera lang ang gusto mo? Kung magkano man, ibibigay ko, maraming pera ang pamilya Su. Pero, hindi ako nagkukulang sa pera. Si Sofia de la Vega ba? Pinapangako ko sa'yo, palayain mo lang ako. Sisiguraduhin kong, igagalang siya ng buong pamilya namin. Naku, maraming salamat naman sa'yo. Isang saglit lang ang nakalipas, nagpadala ka ng tao para saktan siya. Tapos ngayon igagalang mo na siya. Sa tingin mo, pagkatapos mong gawin ang mga bagay na yan, palalayain pa kita. Ano bang gusto mo? Sasabihin ko sa'yo. Imposible kang palayain. Mas mabuti pang manatili ka rito, habang buhay. Ang tagapagmana ng pamilya Su, ay si Sofia de la Vega lamang, hindi ikaw. Gabriel Cruz, paano ka naglakas loob? Mas mabuti pang huwag kang makialam sa mga bagay ng pamilya Su. Gabriel Cruz, huminto ka, sta. Bumalik ka rito. Gabriel Cruz, Sofia de la Vega. Maghintay kayo, sta. Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito. Sa buong buhay ko, ang sampal na ito, babayaran ko ng 10 beses. Sino yan? Hindi ba marunong mag-doorbell? P***, sino kaya itong walang utak na to? Anak, anong nangyari sa'yo? Anak, anong nangyari sa'yo? Si Sofia de la Vega at Gabriel Cruz, hindi sila tao. Pagkatapos nilang saktan ang matatanda, sinasaktan naman nila ang mga bata. Kung magpapatuloy ito, magiging walang batas na sila sa pamilya Su. Sila ang may gawa sa'yo niyan? Pupuntahan ko sila ngayon para singilin. Tay, dalhin mo muna ako sa ospital. Hello? Ano? Pupunta na ako. Tay, bakit hindi mo ako pinagtanggol? Panginoon, dahil sa paglitaw ng sagisag ng bilangguan ng dugo, nagkakagulo na ang lungsod. Alam ko, ito mismo ang gusto ko, kung hindi tayo maglalabas ng pain. Paano natin mahuhuli ang malaking isda sa likod nito? Bukod pa rito, imbestigahan mo ang pagkakakilanlan ng mga goons kagabi. Panginoon, naghihinala po kayo. Ang ganoong kasanayan, hindi kayang ipatawag ng isang tulad ni Carlos Mendoza. Ibig niyo pong sabihin, Mayroon ng hindi makapagpigil. Mukhang ang asong gubat na humabol sa akin noon ay sa wakas ay ilalabas na ang kanyang buntot. Kumusta na si Papa? Anong ginagawa ninyo rito? bakit hindi kami pwedeng pumunta rito? Miyembro rin kami ng pamilya Su. Nagkasakit ang matanda, hindi ba dapat kami ng anak ko ang mag-alaga sa kanya?
Lolo, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan po namin kayo, ni Mama ng mabuti. Anong problema mo? Kung may mag-aalaga, hindi kayo yun. Doktor, ano po ang nangyari sa papa ko? May malubhang sakit po ang matanda. Kailangan niyong maging handa. Doktor, bago po siya mawala ng malay, may sinabi po ba siya tulad ng ari-arian o testamento? Wala po. Wala po. Naiintindihan ko. Papa, ang tagal mo nang nagtatrabaho. Kung maaga mo lang sanang ibinigay sa akin ang posisyon, at nagpahinga ka na lang. Hindi sana mangyayari ito ngayon. Gabriel, Sofia. Hindi ko pa kayo hinahanap, pero naglakas loob kayong pumunta rito. Ikaw na walang kwentang babae, napakalaki ng ambisyon mo. Ilang araw ka palang naging CEO, pero ang pamilya Su ay nagkasakit at napinsala. Hindi ko nakita noon, pero ang puso ninyo ni Gabriel ay napakasama. Tito, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko po maintindihan. Tanungin mo siya, hindi lang niya ako sinampal. Binasag pa niya ang binti ng anak ko, ngayong araw na ito. Kailangan mong magpaliwanag. Ano po ba ang nangyayari? Sino pa ba ang makakakuha ng tulong? Ni Rosas ng dugo kundi siya, buti na lang at may kakayahan ng anak ko, at nakatakas. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano pa ang mangyayari? Kasalanan niya yan. Sino ang nagsabi sa kanya na magpadala ng mga goons para harangin si Sofia? Kung wala ako roon noong gabing yon, ano kaya ang nangyari kay Sofia? Ibig mong sabihin, yung mga taong may dalang pamalo, na humarang sa kotse ko noong gabing yon, pinadala ng pinsan ko. Tanungin mo siya. Ang ama ang pinakamakakaalam kung anong klaseng tao ang anak niya. Papa, Doktor, kumusta po ang lolo ko? Hindi na po magtatagal ang matanda. Mas mabuti po kung ihandan niyo na ang mga kailangan para sa inyo. Paano po mangyayari yan? Malakas po ang lolo ko. Noong huli ko po siyang makita, napakasigla pa niya. Sofia, maging makatotohanan ka naman. Sinabi na ng doktor na may malubhang sakit ang lolo. Gabriel, nakakatawa ba na may malubhang sakit ang matanda? Ang tinatawanan ko ay kayong mga walang kwentang doktor. Hindi niyo kayang gamutin, kaya sasabihin niyong walang lunas. Sa tingin ko, walang sakit ang matanda. Anong walang sakit ang matanda? Sinabi na ng doktor na may malubhang sakit ang matanda. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan dito? Hindi naman talaga may sakit ang matanda. Ano? Hindi may sakit ang matanda? Sabi ng mga doktor, may malubhang sakit ang matanda. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan dito? Sinabi mong manggagamot ako na walang alam. Marunong ka rin ba sa medisina? Kaunti lang. Sabi mo, hindi may sakit ang matanda. Bakit siya walang malay? Natatakot akong masaktan ka kung sasabihin ko, dahil nagkamali ka pa sa maliit na bagay na ito. sinasabi mong hindi may sakit ang matanda. Pero nagpapanggap ka lang dito. Hindi mo masabi ang dahilan ng sakit, Gabriel. Hindi mo naman siguro iniisip na ikaw si Huwapo sa modernong panahon, di ba? Lolo, Bilisan mo, bumulong ka. Kung hindi, huli na ang lahat. Ikaw na batang puro kalokohan ang sinasabi. Ang panginginig ng katawan ay reaksyon lang sa gamot. Natural na reaksyon. Sa tingin ko, wala kang alam. Hindi ako marunong. Si Carlos na isang maayos na tao. Halos mapatay mo na sa paggamot mo. Gabriel, kung magsalita ka pa ng kung ano-ano at maantala ang paggamot sa matanda, hindi kita palalampasin. Sinasagip ko siya. Tumahimik ka, lumabas ka agad sa kwarto, hindi ka welcome dito, umalis ka. Gabriel, anong ginagawa mo? Ibaba mo si Lolo. Gabriel, pinatay mo si Lolo. Pinatay mo siya. Bastardo, pinatay mo ang tatay ko, buhay mo ang kapalit ng buhay niya. Gusto ko pa sanang mamatay na agad ang matanda para mahati na ang mana. Salamat sa ginawa mo. Gabriel, ano ba talagang nangyari sa lolo ko? Tingnan mo. Manalig ka, Sofia. Magkakaroon agad ng resulta. Hindi pa rin gising. Gabriel, anong ginagawa mo? Ganyan na ang tatay ko, hindi mo pa rin siya titigilan? Maingay. Gising ka na? Talaga, gising ka na. Huwag kang magkunwari na mabagal at mahina. Hindi pa ako patay. Iniisip mo na agad ang paghahati ng mana. Tay, hindi naman sa ganoon. Hindi ko napansin. Malakas pala ang kamay mo, bata. Sino ba naman ang nagsabi sa inyo na magkunwari ng ganoon kahusay? Kung hindi ko kayo sinaktan ng husto, hindi pa kayo magigising. Ikaw talagang bata ka. Nagkunwari lang pala siya. Pero kanina, malinaw na ipinakita ng monitor na huminto ang tibok ng puso niya. Kanina, nang tapikin ko ang matanda. Nahulog din ang sensor ng monitor. Kung tumibok pa yan, multo na yan. Ikaw na manggagamot na walang alam. Ayos lang ang tatay ko. Halos mapatay mo na siya. Umalis ka na nga. Kuya Gabriel, pasensya na po. Nagkamali ako sa pagkakaintindi sa'yo. Hindi mo kasalanan, Sofia. Kasalanan lahat ng napakahusay na pag-arte ni Carlos. Bakit pa siya nagkunwari na may sakit? Nasampal pa ako ng walang dahilan. Sofia, lumapit ka rito.
Lolo, Tay, bakit mo siya tinatawag? Ngayon, hindi na siya miyembro ng pamilya namin. Sofia, lumapit ka rito. Tay, bakit mo siya tinatawag? Hindi na siya maituturing na miyembro ng pamilya So ngayon. Tumahimik ka. Alam mo rin na miyembro ka ng pamilya So. Noong naghahati ng mana. Gusto mo pa nga akong mamatay ng maaga. Oo nga, Tay. Hindi mo alam kung gaano siya kasigasig. Anak pa raw. Nakakadiri talaga. Maria Lopez, ikaw. Ano ako? Tama na, tumahimik na kayong lahat. Wala kayong pinagkaiba. Walang sino man sa inyo ang magaling. Sofia, lumapit ka rito. Dapat sana, ang posisyon ng pinuno ng pamilya So ay ipapasa sa iyong ama. Sayang, hindi maganda ang kapalaran ng iyong ama. Maaga siyang nawala. Tay, hindi mo naman siguro ipapasa sa kanya ang posisyon ng pinuno ng pamilya, di ba? Hindi na siya maituturing na miyembro ng pamilya So ngayon. Tama nga, Lolo. Kung ipapasa mo sa kanya, hindi kami papayag. Tumahimik. Naisip ko na, ang posisyon ng pinuno ng pamilya So ay para sa karapat-dapat, kahit sino sa inyo. O si Sofia, kung sino ang may tunay na kakayahan. Sa kanya ipapasa. Sofia de la Vega, huwag mo nang isipin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating relasyon. Ang matandang pinuno ng pamilya So ay talagang nakakatuwa. Ibinigay niya talaga ang karapatan sa pagmamana kay Sofia. Nagtataka ako. Sino ba talaga ang tunay niyang anak? Ang buong pamilya So ay dapat na akin. Pero itong matandang iyan, pinipilit pa ring magkaroon ng kwalifikasyon sa pagmamana. Sa halip na maghinanakit, mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung kailan nagsimula ang lahat ng pagbabagong ito. Gabriel, tama. Si Gabriel nga, kung gusto mong umangat sa pamilya So, isa lang ang paraan. Ibig mong sabihin? Alisin siya. Pero hawak niya ang sagisag ng bilangguan ng dugo, at kaya niyang utusan si Rosas ng dugo. Hindi ko siya basta-basta magagalaw. Paano kung sa huli, matalo lang ako at mawalan ng lahat? Hindi na sulit yon. Kung gusto mong gumawa ng malaking bagay, kailangan mong magdesisyon agad. Kung hindi, mahihirapan kang bumangon muli. Magiging mahirap na. Ibig mong sabihin, sir, alisin mo si Gabriel. At aalisin ko ang mga hadlang para sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sige. Gawin natin yan. Siya, ang tutulong sa iyo. Maraming salamat sa tulong mo, sir. Hintayin mo na lang ang magandang balita mula sa akin. Master, natagpuan na namin ang sumusunod kay Sofia. Nalaman din namin na may lihim siyang koneksyon kay Antonio Reyes. Antonio Reyes. Nagpadala po kami ng tao para imbestigahan si Antonio Reyes. At nalaman namin na ang krisis sa trabaho na naranasan ni Sofia dati. Siya ang may gawa. Pati na rin ang Race 8 ng pampabuhay na gamot dati. Siya rin ang may gawa. Ang isang maliit na Antonio Reyes ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking kakayahan. Mukhang inutusan lang din siya. Hindi ordinaryo ang taong nasa likod nito. Master, gusto niyo po bang magpadala ako ng tao? Dahil sila na ang kusang gumalaw, hindi rin natin sila dapat baliwalain. Rorosas ng dugo. Ginoong Reyes, iniimbitahan ka ni Master na magkape. Magkape. Antonio Reyes, nagkita ulit tayo. Gabriel Cruz. Master, paano niyo po siya didisiplinahin? Alamin kung sino ang utak sa likod nito. Kung kinakailangan, gamitin ang lahat ng paraan. Opo. Huwag po. Huwag po. Huwag po. Ano? Nahuli si Antonio Reyes? Si Rosas ng dugo mismo ang nanghuli sa kanya. Si Rosas ng dugo na naman. Sir, nabuking na ba tayo? Huwag kang mag-alala. Kung hindi nila tayo nahuli, ibig sabihin hindi sila nagdududa sa atin. Pero, paano kung pahirapan niya? Si Antonio Reyes para umamin? Kung gayon, tapusin na siya, para wala ng problema. Opo. Sabi ko na ngang wala akong alam, kahit anong tanong nyo, wala pa rin akong alam, pakawalan nyo na ako. Talaga? Pinadala ka ni sir para iligtas ako, di ba? Dali, tulungan mo akong kalagan. Ginoong Reyes, wala ka namang sinabi, di ba? Wala. Paano ko naman ipagkakanulo si sir? Ililigtas na kita ngayon. Pagpatay para manahimik, wala talagang bago sa inyo. Gabriel Cruz, para may kasama kayo, sa inyong huling hantungan. Ikaw, gusto mo akong patayin? Ang liwanag ng alitaktak ay hindi kayang makipagpaligsahan sa buwan. Ipaubaya niyo na po sa akin, Master. Rosas ng dugo.
Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo dito? Gawin mo ang gusto mo, patayin mo man ako o saktan, hindi ko, ipagkakanulo ang aking amo. Ang kamatayan ang pinakamadaling bagay. Mamaya malalaman mo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Rosas ng dugo, bahala ka na sa kanya. Huwag mo lang patayin. Opo. Hindi kayo makakakuha ng anumang impormasyon mula sa akin. Hindi ko ipagkakanulo ang aking amo. Sabihin mo. Kung talagang buksan ko ang bibig mo, anong mangyayari? Amo. Ano, nagsalita na ba siya? Wala akong kakayahan, amo. Ginawa ko na ang lahat ng paraan, pero ayaw pa rin niyang magsalita. Talagang matigas ang ulo niya. Hindi ko alintana kung sino ang nasa likod mo. Bumalik ka at sabihin sa kanya, kung gusto niya ang sagisag ng bilangguan ng dugo, kunin niya. Ako, si Gabriel. Ay naghihintay dito para sa kanya. Ay, napala. Siya rin ang nag-utos ng paghabol sa akin, 3 taon na ang nakakaraan. Tama ba? Pakawalan mo na siya. Amo, pakakawalan mo na lang ba siya ng ganyan? Kung hindi tayo maglalagay ng pain, paano tayo makakahuli ng malaking isda? Gabriel, ako si Carlos Mendoza. Carlos Mendoza. Bakit mo ako hinahanap? Gabriel, ano ba talaga ang gusto mo? Mag-usap tayo. CJ. Pasok ka, umupo ka. Bakit mo ako pinapunta dito? Sabihin mo na agad kung ano ang kailangan mo. Gabriel, ang galing mo talaga. Dahil lang kay Sofia de la Vega, ikinulong mo ang tatay ko. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, sa buong lungsod na ito, ang tanging may lakas ng loob na galawin ang tatay ko ay si Rosas ng Dugo. Kung sino ang pipiliin ng pamilyang Su bilang tagapagmana, ikaw na isang dayuhan, ang kamay mo ay masyadong nanghihimasok. Ang ginagawa ko ay sarili kong desisyon. Wala kang karapatang manghimasok. Ikaw. Sige, matapang ka nga. Gabriel, basta. Pakawalan ni Rosas ng dugo. Ang tatay ko. Hindi ko napapansinin ang nangyari sa binti ko. Ikaw ang nakabali ng binti mo. Anong kinalaman ko doon? At saka, nasa Rosas ng dugo nga ang tatay mo. Pero wala itong kinalaman kay Sofia de la Vega. Gabriel, kung aalis ka lang ng ganyan, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa aso ang buhay ni Sofia de la Vega. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Si Sofia de la Vega ay hindi karapat-dapat manatili sa pamilyang Su. Dati, kaya ko siyang apihin sa lahat ng bagay, at kaya ko pa rin ngayon. Kapag ginawa mong saktan si Sofia de la Vega, sisiguraduhin kong ang buong pamilya ninyong Su ay tuluyang mawawala. Tutuparin ko ang sinabi ko. Kahit wala ang sagisag ng bilangguan ng dugo, ako mismo ang kikilos. Naaalala mo ba? Naaalala ko. Gabriel Cruz, paano mo nagawang takutin ako? Ang kahihiyang dinanas ko ngayon, ay babayaran ko ng 100 beses sa hinaharap. Sir Daniel, interesado ka bang makipagtulungan? Bakit? Sa lungsod ng ilog, may nang-ahas pa rin galawin ka? Alam mo bang may hawak si Gabriel Cruz, na sa gisag ng bilangguan ng dugo? Hindi ba? Hindi ka ba natutukso? Siyempre, natutukso ako. Ang sino mang makakuha ng sagisag ng bilangguan ng dugo, ay makukuha ang bilangguan ng dugo. Pero hindi lang ako ang gustong makakuha ng sagisag na yan. Hindi lang ako, ayoko namang maging pasimuno. Kuya Carlos, sino kaya ang nang-ahas na galawin ka? Si Gabriel Cruz pala ang may gawa. Sir Daniel, paano kung magkasundo tayo? Tutulungan kitang makuha ang sagisag, at tutulungan mo akong iligtas ang aking ama. Pati ang ama mo, nagawa niyang galawin. Malaki ang ambisyon ng taong yan. Pagkatapos niyang tapusin ang pamilya namin, ang Su family. Ang susunod, baka kayo na ang pamilya Santiago. Sige, kung gayon. Ang pamilya ninyong Su, ay may utang na loob sa akin. CJ. Tay, ikaw, anong nangyari sa'yo? Dinala ko na ang taong gusto mo. Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Opo. Ngayon, malaking tulong ang ginawa ni Sir Daniel ng pamilya Santiago. Masyado po kayong nagpapasalamat. Dahil mayroon tayong iisang kaaway, natural lang na magtulungan tayo. Naiinis ako sa Gabriel Cruz na yan. Sa pagkakataong ito, ililigtas na sana ako ni Ginoong Lee, pero pinigilan niya ako. Ginoong Antonio, wala ka namang sinabi, di ba? Wala. Paano ko naman ipagkakanulo ang Ginoo? Ililigtas na kita ngayon. Pagpatay para manahimik, wala talagang bago dyan.
Naglakas loob na kalabanin si Rosas ng dugo. Mukhang hindi rin ordinaryo ang Ginoong Lee na yan. Siya ang kayang lumaban sa hari ng bilangguan ng dugo. Kung wala si Ginoong Lee, baka matagal na akong pinatay ng Gabriel Cruz na yan. Mukhang mahirap talagang kalabanin ng Gabriel Cruz na yan. Hindi ko man kayang kalabanin si Gabriel Cruz. Hindi ko ba kayang kalabanin ang Sofia de la Vega na yan? Ibig mong sabihin, may plano ka na ngayon? Hintayin mo lang. Titingnan ko kung gaano pa siya katagal makakapagpatuloy. Tito, bakit ka nandito? Ano, hindi mo ba papasukin si Tito para umupo sa loob? Tito, pasok po kayo. Tito, uminom po kayo ng tubig. Andrea, gusto mo bang maging general manager ng grupo? Tito, syempre gusto ko, pero ang lolo, ayaw niya akong papasukin sa grupo. Paano niya ibibigay sa akin ang posisyon ng manager? Ngayon, syempre hindi. Pero, paano kung si Sofia de la Vega ay paalisin sa grupo? Tito, posisyon yan na ibinigay ng lolo. Sino ang makakapagpaalis sa kanya? May paraan ako. Sa totoo lang, binigyan na kita ng pagkakataon. Kung gusto mong laging apihin ni Sofia de la Vega, isipin mo na lang na hindi ako dumating ngayon. Sofia, pwede ba tayong magkita at mag-usap? Paumanhin po, pupunta lang po ako sa banyo. Paumanhin po, paumanhin po. Sofia, Anong nangyari sa akin? nahimatay ka. Si At Andrea. Andrea, nakuha mo na ba ang susi? Siyempre, nakuha ko na po. Tito Antonio, kailan po ba natin aalisin ang babaeng yan na si Sofia? Bakit ka nagmamadali? Nandito na ang susi, hindi pa ba siya magkakamali? Ang susi ng grupo. Ang susi na yan, hindi ba't dalawa lang? Isa ay nasa kay Lolo. At isa ay nasa kay Sofia. Paano nila nakuha yan? Dahil palagi ninyo akong minamaliit, ipapakita ko sa inyo kung paano ko patatalsikin si Sofia. Hoy, Daniel, mayroon akong bagay dito na siguradong magugustuhan mo. Sabihin mo, ano yan? Ano ito? Ito ang sikreto ng proyekto ng Pamilya Reyes para sa'yo. Hindi nga. Wala akong magawa, pinilit lang ako ni Sofia. Sa ganitong paraan lang, siya matatanggal sa grupo. Ito rin ang aking katapatan sa ating kooperasyon. Kung gayon, maligayang pagtutulungan. Ang sikreto ng negosyo ng Pamilya Reyes ay ninakaw. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang sikreto ng kumpanya ay nakakulong sa safe. Ang susi nito ay nasa inyo lang po, at kay Sofia. Sa tingin ko po, si Sofia ay hindi na makakatakas sa responsibilidad. Hindi po ako ang nag-leak. Palagi ko pong dala ang susi. Sofia, kung hindi ikaw, si Lolo ba? Sofia, kung hindi ikaw, baka naman si Lolo. Sofia, Sofia. Napakalaki talaga ng iyong plano. Hindi talaga ako. Tama na. Simula ngayon, ang posisyon mo bilang CEO ay tinanggal na kapag nalaman na ang katotohanan.
Saka pa lang namin pagdedesisyonan kung mananatili ka o aalis. Panginoon, Nalaman mo na ba? Sino ba talaga ang nagbunyag ng sikreto ng pamilya Su? sa iyong utos, Panginoon, kinuha ng iyong lingkod ang CCTV footage ng coffee shop at nalaman na si Andrea ang nagnakaw ng susi. Pamilya Su. Mukhang kung hindi ako kikilos, iisipin nilang walang tao sa bilangguan ng dugo. Panginoon, gusto mo bang ako na ang bahala sa kanila? Hindi. Kung biglaan nating gagawin, baka hindi ito matanggap ni Sofia. Panginoon, hindi mo pa rin babalak sabihin kay Binibining Sofia ang iyong pagkatao kung magpapatuloy ito. Maghintay pa tayo. Kapag tama na ang panahon, sasabihin ko sa kanya. Na pala, gaano mo kakilala ang pamilya Su? Sa Jiang City, mayroong dalawang malalaking pamilya, ang pamilya Su at ang pamilya Shu. Mas nauna ang pamilya Su, ngunit ang pamilya Shu ay umangat at may potensyal na lumampas. Paano naman si Daniel? Si Daniel ay anak ng pinuno ng pamilya Shu. Maingat at tahimik siyang kumilos. Nang makuha niya ang proyekto ng pamilya Su noong nakaraan, maging ang pinuno ng pamilya Shu ay walang kaalam-alam. Mukhang, kailangan kong harapin ang pinuno ng pamilya Su. Matagal na akong hindi gumagamit ng sagisat. Hindi ko alam kung epektibo pa rin ito. Pinuno ng pamilya Su, kumusta ang iyong pamumuhay? Kamakailan? Maayos ba ang iyong kalagayan? Paano ka nakapasok? Lumabas ka kagad. Security. Huwag ka nang sumigaw. Walang sinumang maglalakas loob na pumasok. Sa gisag ng bilangguan ng dugo, ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Gabriel? Ang pinuno ng pamilya Su ay mahusay magturo ng anak, kaya't espesyal akong dumating upang humingi ng payo. Hindi po, hindi po. Sa tingin ko, napakawalang hiya ng pamilya Su. Pati ang sikreto ng aking asawa ay naglakas loob kayong nakawin. Ito. Pinuno ng pamilya Su. Hindi na marami ang oras na natitira para sa pamilya Su. Sa loob ng 5 minuto, kung hindi ko makita ang gusto ko, kayong pamilya Su, ay maghanda kayong mawala sa mapa ng Giant City. Ang kakayahan ng bilangguan ng dugo. Dapat mong alam. Ang suwail na anak na ito, Ginoong Gabriel. Ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki ng aking anak. Sandali lang po. Ginoong Gabriel, ito ang lahat ng gusto mo, bilang paghingi ng paumanhin. Narito rin, ang alok ng kooperasyon para sa iyong asawa. Matalino pa rin ang pinuno ng pamilya Su. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sinseridad ay tila kulang pa. Ginoong Gabriel, huwag po kayong mag-alala. Titiyakin kong ang walang alam na anak na iyon ay magbibigay sa inyo ng kasiyasyang paliwanag. Siguro alam ninyo rin, ang mga ginawa ni Sofia de la Vega nitong mga nakaraang araw. Mahirap para sa kanya na maging CEO, kaya nagpa siya ako. Teka. Gabriel, may mukha ka pa bang pumunta rito? Sofia de la Vega, inilabas mo ang sikreto ng grupo. Gaano kalaking pinsala ang idinulot mo sa kumpanya? At naglakas loob ka pang pumunta rito. Lolo, pakitingnan po muna. Anong pakulo na naman ang gusto mong gawin? Ito ay personal na ipinadala ng pamilya Santiago. Isang proyekto ng kooperasyon. Lolo, tingnan ninyo. Bakit hindi ko alam na mayroon ito? Lolo, huwag po kayong makinig sa pinagsasabi niya. Sino ang nakakaalam kung peke ba ang ginagawa niya ngayon? Nang-ahas silang maglabas ng sikreto ng grupo. Ano pa ba ang hindi nila kayang gawin? Ginoong Santiago, ano po ang ibig sabihin nito? Ang walang alam na anak, nagdulot ka ng gulo sa pamilya So. Halika rito, bilisan mo. Lubos po akong humihingi ng paumanhin. Sa gulo na idinulot, kay Ginoong Gabriel at sa kanyang asawa, ang pamilya Santiago ay gagawin ng lahat para makabawi. Ang proyekto ng kooperasyon para sa ginang, ay maliit na bahagi lamang nito. Sabihin mo na ang totoo, bilisan mo. Kung hindi, lumayas ka sa pamilya Santiago. Ang sikreto ng Su Group ay ibinigay sa akin ni Carlos Mendoza. Ang pakikipagtulungan niya sa akin ay para pabagsakin si Sofia de la Vega. Ang walang alam kong anak na gumawa nito, ay tiyak na inudyukan ng iba. At ang nag-udyok, ay ang pinakamalaking benepisyaryo ng bagay na ito. Kung sino siya, hindi ko na siguro kailangan sabihin pa, di ba? Aalis na muna ako. Iuuwi ko ang walang alam na anak na ito, at mahigpit na didisiplinahin sa hinaharap. Lolo, hindi ko po ninakaw ang sikreto ng grupo. Ako lang po ay, hindi ko lang sinasadyang malaman na nakuha ng iyong ama ang sikreto ng grupo, kaya ginamit niya ito para makipagtulungan kay Daniel Santiago. Gabriel Cruz, ano ang pinagsasabi mong kalokohan? Hindi na kayo magbabago sa masasamang ugali nyo. Kayo, lumayas kayo sa pamilya So. Lolo, nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Lolo, nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Dad, sa tingin ko po ay naguluhan lang si Kuya. Kaya niya nagawa ito. Maria Lopez, ikaw na babaeng walang hiya dahil sa tindi ng kasamaan mo. Huwag mo akong sisihin. Andrea, nakuha mo na ba ang susi? Naman, nakuha ko na. Tito, kailan ba aalisin ang walang hiyang? Sofia de la Vega na yan?
Si Andrea Lim ang gumawa ng lahat. Siya ang nagnakaw ng sikreto ng grupo. Wala akong kinalaman dyan. Lolo, pinilit po ako ni Tito. Sabi niya, kung hindi ko raw susundin ang utos niya, palalayasin niya kami ni Mom sa bahay. Lolo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Pwede po bang huwag niyo akong paalisin sa pamilya Su? Si Andrea Lim ay nagnakaw ng mga sikreto. Nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Paalisin siya sa pamilya So. Sofia de la Vega, ikaw na babaeng walang hiya. Papatayin kita ngayon. Ang gumagawa ng masama ay magtatamo ng masama. Ang lahat ng ito ay kagagawan mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag mong basta-basta galitin si Gabriel Cruz. Hawak niya ang sagisag ng bilangguan ng dugo. Maging ang bilangguan ng dugo ay sumusunod sa kanya. Ang pagwasak sa pamilya Santiago. Hindi ba't madali lang yon? Alam ko na, Dad. Teka. May gagawin pa ako. Ikaw na lang muna ang umuwi. Hoy, ikaw. Nakakainis. Hello. May kailangan akong tulong mo. Sige, magkita tayo sa dati nating lugar. Kailangan kong tulungan mo ako. Napabagsakin ang pamilya de la Vega. Wala akong interes sa pamilya de la Vega. Si Gabriel lang ang target ko. Alam ko naman yan. Pero alam nating dalawa. Hawak ni Gabriel ang bilangguan ng dugo. Hindi siya madaling kalabanin. Kaya ang ibig mong sabihin, ang kahinaan ni Gabriel ay nasa pamilya de la Vega. Sige. Anong nangyari? Kamakailan, ang pamilya Santiago ay kinuha ang marami sa aming mga proyekto. Mukhang mayroong hindi na makapagpigil. Ibig mong sabihin, si Daniel Santiago, dahil sa nangyari noon, ay nagtatanim ng galit, kaya ginagantihan niya tayo. Huwag mo nang isipin, bukas magkakaroon ng pagbabago. Sa tingin ko, ikaw talaga, ay hindi iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Paano mo naglakas loob na galawin ang babae ko? Gabriel, hindi mo ako kayang galawin. Ang taong nasa likod ko ay hindi ka patatawarin. Siya ang hinihintay ko. Ang pamilya Santiago, palayasin sa lungsod ng liwanag. Opo. Gabriel. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Gabriel, Kuya Gabriel, ikaw. Hayop ka, buhay ka pa pala, ikaw talaga. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Sasabihin ko sa'yo, may oras ka pa. Gabriel. Hintayin mo ako. Ako. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag mong basta-basta galitin si Gabriel. Hawak niya ang sagisag ng bilangguan ng dugo. Pati ang bilangguan ng dugo ay sumusunod sa kanya. Ang pabagsakin ng pamilya Santiago. Hindi ba't sandali lang yan para sa kanya? Hindi kita palalampasin, Gabriel. Sa balitang ito, ang pamilya Santiago, isa sa mga kilalang pamilya sa lungsod ng liwanag, ay kakadeklara lang ng pagkalugi. Pati ang pamilya Santiago bumagsak na. Gabriel, ang galing mo talaga. Paano ako nagkaroon ng isang walang kwentang anak na tulad mo? Ngayon, ang mga shares ng kumpanya, ang posisyon ng CEO, wala na ang lahat. Sa susunod, ang matanda, baka ibigay na niya ang posisyon ng pinuno ng pamilya, kay Sofia. Bakit ibibigay sa bastarda na yan? Mayroon siyang Gabriel na sumusuporta sa kanya. Ang matanda pa mismo ang kumilos para lutasin ang krisis ng kumpanya para sa kanya. Sa tingin ko, ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay para lang sa kanya. Ang tagapagmana ng pamilya Su ay si Sofia de la Vega lamang, hindi ikaw. Nakakahiya ka. Paano ko ba naman naging anak, ang isang walang kwentang tulad mo? Pa, bakit niyo po ako sinisipa? Paano ko ba naman naging anak, ang isang walang kwentang tulad mo? Dahil lagi niyo akong minamaliit. Lolo, nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Kung gayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pabababain sa pwesto si Sofia de la Vega. Gabriel Cruz, mga haska. Ang mga bagay-bagay sa pamilya Su, mas mabuting huwag mo nang pakialaman. Gabriel Cruz, naglakas loob kang takutin ako. Ang kahiyang dinanas ko ngayon. Babayaran ko ng 100 beses sa hinaharap.
Ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Dapat ay sa akin. Dahil hindi nyo ibibigay sa akin, kukunin ko ito sa sarili kong paraan. Lolo, gising na po kayo. Carlos Mendoza, ano ang ginagawa mo? Lolo, matanda na po kayo. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Su, matagal na po ninyong hawak. Panahon na po para bumaba kayo sa pwesto. Para lang sa posisyon ng pinuno ng pamilya, pati sarili mong lolo, kinidnap mo. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Kung hindi nyo ibinigay ang posisyon ng si kay Sofia de la Vega, gagawin ko ba ito? Dahil wala kang silbi, wala kang kakayahan. Wala ring silbi ang pagiging matigas ang ulo. Ngayon, dapat ibigay mo sa akin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ano na ang desisyon nyo? Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, kanino nyo ibibigay? Sa aso ko pa ibibigay kaysa sayo. PWE. Matanda, ayaw mo ng magandang usapan, kaya sama-sama tayo magtatapos. Hindi ba? Huwag mong isipin na dahil lolo kita, hindi kita kayang galawin. Hayop ka, Carlos. Pati sarili mong lolo, kaya mong saktan. Dalhin niyo siya. Pa, bakit po kayo narito? Natatakot ako na kung hindi ako dumating. Ang matanda kong katawan ay malapit ng ilibing. Pa, ano po ba ang sinasabi nyo? Kaya nyo pa pong mabuhay ng ilang dekada. Pero may gustong pumatay sa akin. Sino? Sino ang gustong pumatay sa inyo? Ha? Papatayin ko siya. Ang mabuti mong anak, si Carlos Mendoza. Para sa posisyon ng pinuno ng pamilya So. Gusto niyang kunin ang buhay ng matandang ito. Ipasok siya. Tatay, iligtas mo ako. Tatay, nagkamali ba? Hindi niya magagawa yan. Anak, si Gabriel at Sofia ba? Ang nagudyok sa'yo? Ano ba si Gabriel Cruz? Hindi ba? Huwag kang bastos sa hari ng bilangguan ng dugo. Nandito lang ako para magbigay abiso. Ang mga taong tulad nito na lumalabag sa batas ay dapat makulong. At ikaw, lumayas ka sa pamilya So. Wala akong anak na tulad mo. Tatay, ako ang tunay mong anak. Siya ang tunay mong apo. Patawarin mo na kami. Wala akong anak na tulad mo. At lalong wala akong apo na tulad niya. Lolo, alagaan mo ang iyong sarili. Ang mga nakakainis na bagay na ito, palabasin nyo. Opo. Tatay, patawarin mo na ako. Talaga bang handa kang gawin yan? Opo. Basta matulungan mo akong makabalik sa pamilya So, at maupo bilang pinuno ng pamilya. Kahit ano, gagawin ko. Kung mas maaga kang nagkaroon ng ganitong determinasyon, hindi ka sana humantong sa ganito. Sino ang mag-aakalang ganoon kalupit ang matandang lalaki, hindi man lang inisip ang ugnayan ng dugo? Wala na akong natitira ngayon. Ano pa ang dapat kong katakutin? Kailangan kong sumugal. Ngayon, ang pagbabago ay nasa kay Gabriel. Kung makuha ko ang relikya, ano man ang gusto mong gawin, ay magiging madali lang. Ang relikya ng bilangguan ng dugo, isang napakahalagang bagay. Paano niya ito ibibigay? Ng kusa? Paano kung mayroon tayong mas mahalaga kaysa sa relikya? Ibig mong sabihin, ang kahinaan ni Gabriel ay nasa pamilya So. Para kay Gabriel, si Sofia ay mas mahalaga pa siguro kaysa sa kanyang buhay. Kidnapin natin si Sofia. Gamitin natin siya para takutin si Gabriel. At pilitin siyang ibigay ang relikya. Sige, gawin natin yan. Huwag ka nang lumaban. Hintayin natin si Gabriel. Sabay ko kayong ipapadala sa inyong huling hantungan. Sir, wala na akong mapuntahan. Ang pagkuha sa pamilya So ay nakasalalay na sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang relikya, ang pamilya So ay madali lang nating makukuha. Sofia! 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 Saan na naman nagpunta ang babaeng yon? Gabriel, si Sofia ay nasa akin. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka mag-isa sa Gibagibang Distrito Silangan. Gabriel, talagang mag-isa ka nang dumating. Ang kagalang-galang na panganay na anak ng pamilya Reyes ay napakababang uri. Ako ay mababang uri, ikaw ang nagtulak sa akin. Maayos naman ang pamilya Reyes, pero pagdating mo, lahat ng benepisyo ay napunta kay Sofia de la Vega.
Wala na akong natira ngayon. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw at si Carlos Mendoza ang gumawa ng gulo. Sino ang sisisihin mo? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang gumalaw. Basta pakawalan mo siya. Gagawin ko ang lahat. Talaga. Kung gayon, ibigay mo ang sagisag ng bilangguan ng dugo. Talaga nga. Si Antonio Reyes ay kayang gumawa ng ganoong kababang uri na bagay. Ikaw ang nag-udyok sa kanya sa likod. 3 taon na ang nakalipas, hindi mo ito nakuha. Ngayon, sinusubukan mo na naman itong kunin. Iba na ngayon. May kahinaan ka na ngayon. Nakalaan kang mabaygo. Hindi ba? Ang marangal na. Hari ng bilangguan ng dugo. Ha, ikaw. Ikaw ang kataas-taasang hari ng bilangguan ng dugo. Ano? Ibigay mo ang sagisag. At pakakawala namin siya. Kung hindi, ay padadala namin siya sa impyerno. Ibibigay mo ba ang sagisag o hindi? Ang sagisag. Pakawalan mo siya. Ang sagisag ng bilangguan ng dugo. Sa wakas ay nasa kamay ko na. Sa wakas ay nakuha ko na ang sagisag. Ngayon, ang buong bilangguan ng dugo ay akin na. Paumanhin po, Master. Huli na po ako. Dalhin mo na siya. Rosas ng dugo, narito ang sagisag. Bakit hindi ka pa lumalapit? Rosas ng dugo. Isa ka ring dakilang matanda ng angka ng dugo. Nakita mo ang sagisag. Hindi ka pa luluhod? Talaga bang iniisip mo na sa pamamagitan lang ng sagisag, mapapakilos mo ang bilangguan ng dugo? Ang sagisag ay para sa... Tama na, wala nang dapat pag-usapan sa mga maliliit na tao. Gusto mo ang sagisag, ibinigay ko na. Maaari na ba kaming umalis ngayon? Imposible. Hindi ba sinabi na ang pagkuha ng sagisag ay nangangahulog ang pagkuha ng buong bilangguan ng dugo? Kung gayon, walang sino man ang makakaalis dito. Gabriel Cruz, basta patay ka na. Suot ko ang maskara ng trono. Hawak ang sagisag. Sino ang makakaalam na ako ito? Ang hari ng bilangguan ng dugo ay hindi lang basta isang relikya. Panginoon, 3 taon na. Ang galing mo ay hindi pa rin nagbabago. Bakit ka ganyan magpakamatay? Kung hindi mo kaya, mamamatay ka rito, ganoon ba? Ang buhay ni Rosas ng dugo ay iniligtas ng Panginoon. Ibinabalik ko ito sa Panginoon nang walang pagsisisi. Patawad, siya ang may kasalanan. Siya ang nagutos sa akin na gawin ito. Bago kita nakilala, palagi akong namumuhay sa bingit ng panganib. Sophia, nagpasya na ako. Hindi na ako magpapagalagala pa. May mainit na pagkain. May ilaw ng kandila. Magkasamang tatanda, magkasama sa buhay at kamatayan. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataong ito? Na makasama ka habang buhay. Ikaw ang magiging pinakamakinang na perlas sa lungsod. Nandito pa ako para sa'yo. Sophia, huwag kang matakot. Mayroon ka bang anumang hiling? Dati wala. Ngayon, gusto kong protektahan ng isang tao. Kung malalaman niya yan, tiyak na matutuwa siya, di ba? Hindi pa niya alam. Naiintindihan ko, magpahinga ka na ng maaga. Kuya Gabriel, mag-ingat ka.
Pumapayag ako. Ayusin mo siya. Gabriel, akala mo ba talaga ako ay para sa relikyang yon? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, may iba pang nasa likod ko. Panginoon. Siya kaya. Hindi ko akalain na pagkalipas ng maraming taon, ang aking sariling kapatid na lalaki ay pinagnanasaan pa rin ang posisyong ito. Hindi ko rin siya masisisi. Mas mahusay talaga siya kaysa sa akin, ngunit masyado siyang malupit. Pero hindi ko akalain na sa loob ng maraming taon ay palihim siyang nagtatago. Naghahanda para bigyan ako ng nakamamatay na suntok. Noon, ang kanyang hitsura ay lubhang kahawig ng sa Panginoon, kaya nilikha ang relikyang hari ng bilangguan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang tsismis sa mundo ng martial arts, na ang sino mang makakuha ng relikya, ay makukuha ang hari ng bilangguan ng dugo. Gusto ko talaga siyang kausapin ng maayos. Ngunit hanggang ngayon, patuloy siyang nagtatago at ayaw akong harapin. Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi ko siya ipagkakanulo. Ang mga pamamaraan ng aking Panginoon, hindi ko kayang kalabanin. Itapon sa lungga ng lobo. Opo. Huwag. Sasabihin ko. Sasabihin ko. Anong nangyari sa kanya? May remote-controlled virus sa ngipin niya. Ang cellphone niya ay nakikinig. Ayusin mo to. Opo. Kapag naaga ko na ang pamilya Santiago, tiyak na yuyurikan ko ang pamilya De La Vega at ilalagay sa ilalim ng aking mga paa. Ang ganda naman ng pangarap mo. Sino ka ba? Utanjay na ka. Hanggat nandyan si Gabriel, hindi na makakaahon ng pamilya Santiago. Sino ka ba talaga? Gabriel? Anong ginagawa mo rito? Hindi ako si Gabriel. Nandito ako para patayin si Gabriel.